Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po sa bawat isa. Salamat sa Diyos, nandito tayo muli para muli magsama-sama at magkaroon ng pag-aaral sa kanyang salita na nagdadala sa atin ng kalakasan, kaliwanagan at inspiration. Ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa Numbers 14:41 to 43 at pinamagatang po ito na The People Disobey the Lord's Command. Talagang sa title pa lang, alam na natin dito sa 41 at 43 na may hindi pagsunod na nagaganap. Tayo po ay bumasa sa 41, but Moses said, "Why are you disobeying the Lord's command? This will not succeed. Do not go up because the Lord is not with you. You will be defeated by your enemies. For the Amalekites and the Canaanites will face you there because you have turned away from the Lord. He will not be with you and you will fall by the sword." Dito po ay napakatindi na ng paalala. Ibig sabihin, stern warning na wag nang umalis, wag nang magpumilit. Kasi late na sila nag-decide pagkatapos ng kanilang pagrebelde, pakikipagtalo pa kay Moses. At yun nga, pag-alis sa tawag ng Panginoon, umayaw sila, dinistrust nila ang Panginoon yung word na Kaya nakita na natin ang summary nito. Patay na agad sila. Wala na. Death sentence ang inabot nila. Kasi ang sabi doon, diba? Sabi niya, with you and your will fall by the sword. Pinaalala ni-rebuke sila ni Moses, naiyuan niya yung leadership niya. Pero anong nangyari? Nasunod ang kanilang gusto, na gusto nilang bumalik, na hindi naman timing para bumalik dahil sila ay umalis na sa presensya ng Diyos at saka sa pagtitiwala. Kaya iniwanan din sila ng Diyos. Nag-turn back sila Kaya ito ang nangyari. Kaya sabi niya, hindi kayo magtatagumpay. At ito po sa ating binasang ito, makikita natin na hindi rin talaga magtatagumpay ang isang tao pag malayo siya sa Diyos. Kasi nga kailangan niya maging masunurin. Ang Israelite po ay pinili ng Diyos. Pero ang ginawa ng Israelite, hindi sila nagtiwala sa sinasabi ng Diyos na lupang pangako. Hindi pagsunod, may kaakibat na consequences. Ano ba yun? Natural, ang consequences ay magdudulot sa atin ng kalinisan spiritual upang maibalik muli tayo sa Diyos. Ayaw natin na malayo tayo sa Diyos. Kaya kung tayo ay lumalayo sa Diyos, ang Diyos naman lumalapit sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang banal na espiritu na tayo ay bigyan ng uneasiness, yung hindi tayo panatag, yung parang lagi tayong guilty na meron tayong nagawa. Ano po ba ang mga nakikita nating consequences? May confusion sa kanyang mga desisyon ng isang tao na nagkaroon ng disobedient spirit. May wrong choice siya. At kung matatandaan nyo, may action ginawa ang Panginoon sa Tower of Babel at dinemonstrate niya. Ang confusion doon upang sa decision nila na walang approval ng Diyos ay ma-prostrate sila dahil hindi kalooban ng Diyos na magtatag sila doon ng tower. At pangalawa, ang nakita na rito na consequences may conflict. Meron siyang internal conflict with the Holy Spirit na siya nagbibigay sa atin ng uneasiness nga, inadequacy over the wrong choice. Meron din sinasabi sa Ephesians 4:31, ang sabi niya, alisin niya mga bitterness, mga wrath, anger, clamor, and evil speaking. Sabi niya, be put away from Ephesians 4:31. At ang disobedience po ay malaki ang kabayaran sa atin. Nawawala yung right mind, right thinking, right choices natin. Kaya sabi sa Corinthians 13:5, examine yourself as to whether you are in the faith. At may regret. Binigyan tayo ni Lord ng magandang buhay at tayo naman ay pumili ng hindi maganda. Dahil binibigyan tayo ni Lord ng best direction, best time, and best way to be with the Lord. Ang ginawa natin, opposite naman. Kaya sa ating napag-aralan ngayon, naalala ko rin si Jonah. Nung nag-disobey din siya, sabi niya, Jonah, pumunta kang Nineveh. Aba, ang ginawa ni Jonah ay tumakas, presensya ng Diyos. Pumunta sa Joppa, bumili ng ticket, pumunta sa Tarsus, John 1:3. At siya po ay nadisiplina. Ganun po, pagka tayo po ay nagkaroon ng disiplina, talagang mararanasan na masakit, pero kinakailangan malinis ang kalooban. At bilang pagkatapos po, sa life lesson na ito, maging masunurin lang tayo, huwag na natin sundan ng tapak ng Israelite. At kung may mga gagawin tayo, mga desisyon,
provision, ay lagi nating isipin ang Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Let us pray, Lord. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng illumination sa mga ginagawa namin. Nais namin, Lord, maging masunurin sa iyo. Life is hard, lalo na kung wala ka, pero nagiging magaan ito kung kasama ka namin. Dinadalangin ko rin po ang aming bansa na punong-puno ng kaguluhang politika, Panginoon. Mga ilang tao, Lord, na nagkasamantala para sa mga tao. Dalangin namin, Lord, kayo po magbigay ng kasagutan ito. Salamat po sa pagpapala mo at sa kasagutan na pinagkagawa sa aming bansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang inyo pong tagapagsalita ngayon ay si Pastor Rafaeli ng Summerfield at binabati ko po ang bawat isa na masugid na nakagasubaybay ng ating tinapay mula sa langit. Ready na ba kayo sa Holy Week? Yes. Salamat sa Panginoon. See you again. At pagpalain tayo ng Panginoon. May God order steps today in Jesus' name. Amen. God bless everyone.